Hello guys. Nakabalik na ako dito sa apartment ko sa Finch West. So, galing ako kanina sa Yorkdale. And then, after ko mag-check sa Yorkdale sa mall, dumiretso ako ng Lawrence Station. And lumabas ako dun sa station niya. Tumingin-tingin ako sa paligid kung saan pwedeng mag-apply ng work. So, nakita ko may isang malaking mall. Parang kung dyan sa Pilipinas, SM. Pumunta ako, tumawid ako ng kalsada and then nakita ko may Dollarama ba yun? May CIBC Bank, and then nakita ko may Tim Hortons. So, pumunta ako and I asked if tumatanggap sila ng applicant this time. Ayun, guys. Thanks God. Kasi ang naandun halos mga Pilipina. So, yung napagtanungan ko kasi tinitingnan ko yung mga face ng mga empleyado. So, ang in-approach ko yung isang mukhang Pilipina. So, tama naman talaga. Pilipina talaga siya. So, si Hannah. And then, I asked her kung hiring ba ang Tim Hortons. Ayun, sabi niya, oo ate. And andyan si manager. So, tinawag niya si manager and then, ayun, konting tanong-tanong, kung saan ako nakatira dito sa sa Canada. And then humingi siya sa akin ng resume and then kumuha siya ng information sheet sa loob ng office niya and then pina-fill upan sa akin. Sabi niya sa akin, "You are in the right place." Oh, 'di ba? Pak, ganun. So yun, so happy kasi hindi ko ini-expect na sa first approach ko sa isang company or 'di ba yung kilalang coffee shop, mabilis na answer yung aking prayer na sana makakuha ko kaagad ng part-time job. So yun, after that, after ko ma-fill-upan, binigay ni Hannah yung paper and resume ko kay Mr. Ziyad kasi siya, Mr. Ziyad. So, si Sir Manager. Ayun, umupo kami sa isang small table and then in-interview niya ako, tiningnan niya yung schedule ko based doon sa information sheet na finil outan ko. And then, sabi niya sa akin, how many hours can you work? So, sabi ko, as an international student, we are only allowed to work 20 hours. Sabi niya, but meron daw may bagong memo. Sabi ko, yes sir, based on the new memo, may binago sila sa rules na international student can work freely or more than 20 hours until April 30, 2025. So, buti na lang at nabigyan ako ni bunso ni Beverly and Magnaya ng copy nung bagong memo nung time na palipad pa lang ako dito sa Canada. So, that's why, yun, chinek niya yung schedule ko and then sabi niya, can you work until 9 p.m. Kasi 9 p.m. daw yung close ng Tim Hortons. Sabi ko, sir, yes, I can work until 9 p.m. I'm just worried that baka maiwan ka ako ng subway kasi pauwi ako ng Finch Avenue. Sabi niya, no, the subway is until 11 p.m. So sabi ko, yes, sir, sure. I can work until 9 p.m. So kasi, guys, yung pasok ko naman, based on my schedule sa Fleming College, I am going to report only on Monday, I think Tuesday and Wednesday. So from 8:30 to 2:30 p.m. lang yung
school ko, Tuesday and Wednesday, and kapag Saturday, online class kami. So, available ako whole day ng Monday, Thursday, Friday, and Sunday. So, doon sa 3 days na schedule ko sa school, pwede lang ako doon, available ako from 5 p.m. to 9 p.m. And in-acknowledge naman yun ni Mr. Ziad. So, ayan, o-orderan niya na daw ako. Somebody will order my uniform, and then tinext niya na ako kanina, just stand by for the information na ibibigay niya sa akin. And mag-i-start na akong online training. Sabi niya, I need to finish the online training until Sunday. So, iaabangan ko yung online training na isisend niya sa akin via email, yung link. So, yun, thanks God. Dumating ako dito sa Canada December 9, which is December 10 dyan sa atin sa Philippines, kasi late dito ng isang araw. So, December 8 ako dyan umalis, pero December 9, nasa Korea na ako, and then bumiyahe pa ako uli ng another 13 hours, pero dumating pa din ako dito ng December 9 pa din. So, ngayon, ngayong araw is December 12 dito sa Canada. So, 13 dyan sa Philippines. Okay. So, December 9 ako dumating dito. Yon, pahinga ako one day after the long travel. 17 hours travel from the Philippines. And then, after that, December 10, yung first day ko dito, sinundo ako nung nila Cindy and ni JM. And then, pumunta kami ng Niagara. It's Sunday naman kasi, so walang office day. So, okay lang na gumala kami noon. Timing naman kasi day off nila yon. So, naipasyal nila ako doon na yung nag-Mandarin kami. It's Sunday. So, nag-Mandarin buffet kami, and then pumunta kami sa Niagara Falls. So, that's Sunday. And then, pag Monday, ang ka-meet up ko naman si sister, that's December 11. Okay. So, December 11, ang inasikaso ko naman, kahapon yon, December 11, inasikaso ko naman yung Social Security number ko, yung SIN. So, importante yon kapag magtatrabaho dito sa Canada, kasi equivalent yun ng parang SSS dyan sa atin sa Pilipinas. So, hindi ka pwede magtrabaho dito sa Canada nang wala ka talagang SIN. So, yun, nakakuha ako, pumila ako dun sa Service Canada, and then, automatic naman na ibigay nila sa akin yung SIN number. So, mabilis lang yung process. May fill outan lang ako, and then may konting interview about the place, kung saan ako nakatira. Ayan. So, verification ng passport and student permit ko. And then, kahapon din, nung time na yon kahapon, nung 11. So, nag-open ako ng internet plan. So, nakadalawa akong transaction na na-accomplish that day. So, kahapon, naman is December 12. 10, 11, 12 kahapon. Kahapon, ang ginawa ko naman ay pumunta ako first day na pagpunta ko sa Fleming College. So, nag-show up ako doon, and then nag-open ako ng timetable kung ano yung schedule na pipiliin ko with the assistance of the Fleming College staff doon sa information. So, napaka helpful and accommodating nila. So, yun, verification ulit ng passport and study permit doon sa Fleming College. So, mag-isa na ako kahapon, guys, na naglakad kasi nga gusto ko na ma-practice ko na solo lang akong
explore kasi yun, hindi naman po pwede na laging aasa sa kasama. And then, after that, before akong matapos yung araw ko kahapon, so nakapunta na ako ng school, naka-open account na din ako, so na-update ko yung GIC ko sa CIBC, and then nakapag-open account ako. And then, binigyan na nila ako ng credit card ng CIBC para yon may magamit na ako ditong tawag niyan, credit card in case of emergency. And then yung debit card din ay open account na nila yung savings and debit card. So yon kahapon, yun yung day 1 ko is 9, pag-arrive ko day 2 Niagara, day 3 yung pagkuha ko ng SIN at saka yung pagkuha ko ng internet plan. Day 4 ko kahapon, going to Fleming and pag-open account and the GIC. So ngayon yung pang day 5 ko, very productive din kasi yun. Thankful ako guys kasi na-hire kaagad ako ng Tim Hortons. So thank you talaga kay Lord kasi alam mo yung sunod-sunod na ginawa ko pero talagang lahat na-accomplish ko yung mga dapat ma-accomplish ko that day. So, kagabi nga sabi ko, kasi yung mga friends naman namin dito nag-offer na i-refer nila ako sa mga kakilala nila for the part-time job, and then hintay-hintay lang kasi nga syempre hindi naman ganun kadali na maghanap ng trabaho. So sabi ko naman kahapon, na-realize ko habang before ako matulog. So kailangan, sabi ko nga kay Ate Bel, kagabi pagdating ko, hindi ako lalabas ngayon kasi magpapahinga ako. Kaya lang kanila parang hindi ko rin kayang magstay na wala akong nagagawa, wala akong na-accomplish for the day. So sabi ko, I need to go out today, December 14. I need to go out today kasi kailangan kong mag-explore ng place, kailangan kong maghanap ng part-time job. Kasi sabi ko, pumunta naman ako dito when I decide na pumunta dito, wala naman akong kakilala, and then wala naman akong assurance na may mga tutulong sa akin to look for a job. So, sabi ko, kailangan ako mismo gagawa ng paraan. So, kung may mai-recommend, may mai-refer sa akin yung mga friends ko, I am very thankful. I appreciate all the effort. Pero sabi ko nga, I need to do it by myself. Kasi, yun naman talaga yung purpose kung bakit ako pumunta dito. So, study and look for a part-time job to finish my school, and then, yung iba pa naming plans in the future. So, yun, thanks God kasi sunod-sunod naman na nagawa ko according to that time na inalat ko para sa kanila. So, ito lang ika-5 araw, itong paghahanap ko ng trabaho. Hindi ko siya ini-expect na ganun siya kadali sa aking ibibigay ni Lord. So, praise to God kasi ganun niya kadaling smooth ang buhay ko dito na even sa pag-travel, hindi niya ako binigyan ng challenge, 'di ba? Kumbaga madali kong nagamay kung saan ako bababa, saan ako sasakay, ano yung mga bus numbers na sasakayan ko. So, ayun. And then, eto talaga guys, sana continue na smooth yung aking stay dito sa Canada. And then, yun, hindi pa ako pwedeng mag-start ng job kasi nga, hindi pa din nag-i-start ng classes. Pero, ang importante, may nakaabang na sa akin by January na part-time job. So, ngayong December, ayun. So, stay put muna tayo. At least, yung ibinigay kong 1 month na time para ayusin ko ang lahat
bago mag-start ang classes, nagawa ko na siya in 5 days ng sunod-sunod. So, yan lang guys. Thank you so much for being with me here. Wala akong kausap kundi kayo, kaya pasensya na, pagtiyagaan nyo na yung aking pag-share. So, yung mga ina-upload kong video, mga pa-live ko, so that's part nung parang gusto ko lang may kasama kasi syempre wala yung family ko dito. So, kahit pa paano nakikipag-usap ako sa sarili ko na alam ko na may nakikinig at may naandyan sa tabi ko para makinig ng mga sinasabi ko. So, hindi madali guys. Talaga, ngayon ko lang na-realize na yung sinasabi nila na hindi madali ang buhay dito sa Canada. Kasi nga, unang-una yung lamig. Talaga namang, oh my God, yung feeling na talagang naninigas yung kamay mo, Diyos ko day, pati nga yung minsan yung parang may runny nose ka, feeling mo nagfi-freeze na, parang nanunuyo na sa ilong mo, hindi mo na siya masinghot ng ganon kasi nga, pati yung liquid sa ilong mo talagang nafi-freeze na. So, yun. Pag nasa loob ganito, na nasa loob ako ng apartment, kasi nga, after kong ma-accomplish yung task for the day, yung pag-apply ko, umuwi ka agad ako kasi sabi ko, I don't have any reason para magpara-stay ng matagal sa labas kasi nga sobrang lamig. So, dito sa bahay, makakapagpahinga pa ako, makakapag-relax pa ako. So, and then, makakausap ko pa kayo. Ayan. So, tulog pa yata yung aking mga Junakis dyan sa Pilipinas, kaya hindi ko pa sila may istorbo. Actually, kanina na-excite ako nung na-hire ako ng Tim Hortons. Na-excite ako, so bigla akong tinawagan yung asawa ko. Bigla akong tinawagan si Joseph. Yun nga pala ay alas 2 pa lang ng madaling araw dyan sa Pilipinas. But anyways, thank you so much for watching. Hope guys na yung mga papunta dito ma-inspire din na kung kaya ko, kaya nyo. So, basta dapat may tiwala lang, and then always pray na lahat kakayanin. So, yon. Thank you, bye-bye. And good afternoon pa lang dito. Good morning dyan sa Pilipinas.